Have thine own way, Lord. Sing. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Amen. Pagpalain ang mensahe ng mga awitin sa ating mga puso, sa pangangaral at pakikinig po ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Tawagin natin ang ating kapatid, si Elder Norman Liares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating po mga Biblia sa Roma, Kabanata 9 at tayo po'y magsitayong lahat. Roma, Kabanata 9, talatang 20. Romans chapter 9, verse 20. Sa King James Version, English, at pagkatapos sa Tagalog, ganito ang sabi, Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Ngunit, O tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Pagpalain ng Panginoong Diyos, ang pagbasa ng Kanyang banal na salita, ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay the clay saying to the potter, Why did you make me like this? Bakit mo ako
ginawang ganito. Manalangin tayo. Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos na makapangyarihan at banal, purihin at luwalhatiin kayo. Salamat sa mga awitin na nagpapaalaala at nagbibigay sa amin ng kalakasan at kaaliwan. Nawang mga awiting yan ay nagdulot sa inyo ng kaluwalhatian at kapurihan. Sa aming pong pagtunghay ng iyong mga salita, hinihiling po namin nang mayroon pong pagsusumamo na kami iyong gabayan. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kalugdan niyo na ipahayag ang iyong sarili sa amin. Lubos pa namin kayo makilala at ang iyong anak na si Jesucristo na kinikilala naming aming Panginoon at tagapagligtas. Ipakita niyo rin sa amin kung ano po ang aming kalalagayan sa iyong paningin. Ilantad niyo po ang mga lihim na bagay na natatago sa aming mga puso. Tulungan niyo kaming maunawaan namin ang kalalagayan ng aming mga sarili sa iyong harapan. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe. Gamitin po niyo sa ikaliligtas ng sino mang inyong kalugdan. Dalangin po namin, O Diyos, na maging blessing sa amin ang iyong mga salita. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na po. Nung ako po ay naoperahan nung January, second operation ko na yon. At nagkaroon na nga ng infection ng aking mata at lumala na ang aking kalagayan. Nung time na yon ay talagang I was in deep pain. Matindi ang hirap at sakit na aking dinanas. Ang isang awitin na lagi kong sinasambit, mga kapatid, ay itong awiting inawit natin. Have thine own way, Lord. Palagi ko yang nire-recite, palagi ko yang binabanggit. Sa first stanza, ganito ang sabi, have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Pero yung ikalawang stanza, yan ang talagang sinasambit ko na may pagsusumamo sa Panginoon eh. Ganito ang sabi sa ikatlong stanza. Have thine own way, Lord, have thine own way, wounded and weary. Help me, I pray. Power, all power surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Ang awiting ito ay nagpapaalala sa atin, mga kapatid, na ang Diyos ang ating magpapalayok, tayo ang mga putik sa kanyang mga kamay. You are the potter. I am the clay. Now, ganito rin ang sinabi ng Diyos sa Israel. Hinahilin tulad ng Diyos ang kanyang relasyon sa kanyang bayang Israel sa relasyon ng potter and clay, sa relasyon ng magpapalayok at ng putik. Punta natin yon sa Jeremias Kabanata 18. Jeremiah chapter 18. Umpisahan natin sa talatang 1. Kapitulo 18, talatang 1. Pakinggan nyo. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay bumangon at bumaba sa bahay ng magpapalayok. At aking iparinig sa iyo ang aking mga salita roon. Nang magkagayoy bumaba ako sa bahay ng magpapalyok, at narito sila'y gumagawa ng kanyang gawa sa pamagitan ng mga gulong. At nang mabasag sa kamay ng magpapalyok ang sisidlang putik na kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalyok. Nang magkagayoy dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, O sangbahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalyok na ito? Sabi ng Panginoon.
Narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalyok, gayon kayo sa kamay ko, o sangbahayan ni Israel. Sa ating pag-aaral, 3 puntos po ang atin pong tatalakayin. Una, titingnan po natin the relationship of the potter and the clay. At ikalawa, titingnan natin the resistance of the clay against the potter. At mula sa mga katotohanan yan, ay magkaroon tayo ng reflection of this truth. Una, ang relasyon ng magpapalayok sa putik. Ilang mga natatanging mga katangian ang ating mapapansin po dito tungkol sa relasyon ng magpapalayok sa putik. Unang-una, ang magpapalayok, hinuhubog niya ang sisidlang putik ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ang sabi rito sa talatang 4, gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalayok. Ang magpapalayok, ginagawa niya ang isang putik ayon sa kanyang minagaling o ayon sa kanyang kagustuhan. Dito makikita natin ang magpapalayok, nasa kanya ang lahat ng karapatan na gawin kung ano man ang nais niyang gawin sa isang putik. At yan ay ginagawa niya ayon sa kanyang sariling minagaling o his own pleasure. Verse 6, O sangbahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Dito'y pinahayag ng Diyos ang relasyon niya sa kanyang bayang Israel. Siya ang magpapalayok at ang Israel ay putik lamang sa kanyang kamay. At kung anong nais ng magpapalayok, yun ang kanyang gagawin sa kanyang putik. Narito, kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sangbahayan ni Israel. Now, balik tayo sa Roma, Kabanata 9. Nakita natin na ang magpapalayok, nasa kanya ang lahat ng karapatan na gawin ang anumang kanyang ibigin o naisin sa putik. Ang magpapalayok ay may kapangyarihan sa putik. Talatang 21, O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok? Kapangyarihan, ibig sabihin, karapatan. So yan ang unang nakita natin sa katotohanan ito, na ang magpapalayok o potter fashions the clay according to his own pleasure. Pangalawa, the clay has no right in itself whatsoever. Walang karapatan ang putik, anumang karapatan sa kanyang sarili. Ang putik ay hindi pwedeng tumanggi sa kagustuhan ng magpapalayok. Talatang 19 ng Roma, Kabanata 9, sabi rito, sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Wala. The clay has no right to resist the will of his maker. It has no right to reply against God. It has no right to resist the will of the potter. Wala siyang power. Wala din siyang kapangyarihan o karapatan na baguhin, baliktarin, pataubin ang naisin o layunin ng magpapalayok. At yun ang sinasabi ng ating teksto, talatang 20, na sinasabi, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Walang karapatan ang clay na tumutol sa kagustuhan ng potter. Wala. Ni questionin man yung potter at sasabihin, bakit mo ako ginawang ganito? At kung sakali mang magtangka siyang tumutol at hindi niya nagustuhan yung ginawa sa kanya ng kanyang manlililok o magpapalayok, sa aba ng mga lumalaban o nakikipagpunyagi laban sa kanyang manlilikha. Sa aba niya. Isaiah 45, talatang 9. Isaiah chapter 45, verse 9. Pakinggan niyo ang sabi.
Isaiah 45 verse 9. Sa aba niya na nakikipagpunyagi sa may lalang sa kanya. Hindi naman mananalo. Tumutol man siya, lumaban man siya, umayaw man siya, hindi na naman masusunod yung kanyang kagustuhan. Kasi ang masusunod, yung kagustuhan ng lumikha sa kanya. Kaya sasamain lang kung lalaban. Tuloy ang basa. Isang bibinga sa gitna ng mga bibinga sa lupa. Magsasabi baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kanya, anong ginagawa mo? Kine-question. O ang iyong gawa, siya'y walang mga kamay. Matinding paratang yan. Laban sa Diyos. Kaya sa aba niya sumpain. Cursed is he who has an argument with his maker. A mere potsherd with the potsherds of the earth. You see, the clay has no right to argue with him who forms it. Ang putik ay walang karapatan na makipagtalo at tumutol laban doon sa humuhubog sa kanya. Ang tao ay walang karapatan na questionin ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Wala. Who art thou that repliest against God? Sabi ni Pablo. Sa Job 40, talatang 2 naman, ganito po ang sabi. Job chapter 40 verse 2. 40 verse 2 ng Job, magmamatapang ba siya na makipagtalo sa makapangyarihan sa lahat? 42 ng Job. Sino magmamatapang laban sa Diyos? At uubra ba yung kanyang tapang laban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Siyang nakikipagkatuwiranan sa Diyos ay sagutin niya ito. Yan ang problema ng tao, laging nakikipagkatuwiranan sa Diyos o nakikipag-argumento sa Diyos para bagang mali ang ginagawa ng Diyos. Ang tanging bagay lamang na dapat gawin ng putik ay magpasakop. Ganap at lubos na magpasakop sa kagustuhan at kasiyahan ng magpapaliyok. Pangatlong katotohanan, ang ating makikita ho dito, na ang magpapalayok ay walang pananagutan sa anumang kanyang gawin sa putik. Wala siyang pananagutan. Ni ang Diyos nga hindi niya kailangan ipaliwanag kung anong kanyang ginagawa sa mga tao. Na pagka ang tao ay may nangyari sa kanyang hindi niya nagustuhan, kailangan magpaliwanag ang Diyos. Diyos, bakit mo ginawa ito? Ba't nangyari sa akin to? Parang ganun Umaasal ang tao, umaasal na parang Diyos. 9:12 naman ang Job. Tingnan natin ang sabi. 9:12, 9:12 ng Job. Narito siya'y nangaagaw, sinong makasasansala sa kanya? Sinong magsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Sino? Sino makapag-question sa Diyos? Kailangan ba ang Diyos magpaliwanag sa atin bago natin tanggapin kung anong kanyang ginagawa sa atin? O kung anong kanyang ginawa sa atin? Na pagka hindi makatwirhan, walang rason para sa atin yung ginawa ng Diyos, ay hindi dapat gawin yun ng Diyos sa atin. Naghahanap tayo ng paliwanag palagi. Kung sa bagay, talaga namang maraming bagay nangyari sa ating buhay na hindi natin naunawaan, pero yung kay-questionin natin ng Diyos bilang pagtutol, yun ang masama. Hindi yung masamang mag-question o magtanong sa Diyos, lalo na kang naghahanap ka lamang ng kasagutan. Katulad ni Job, nagtatanong siya kung anong kanyang naging kasalanan, bakit nangyari ang lahat ng uri ng kasamaan sa kanya. Payag naman si Job na gawin ng Diyos ano man ang kanyang gustong gawin. Kaya lang, gusto lang ni Job ng paliwanag. Ang tanong, paano kung hindi magpaliwanag ang Diyos? Mananahimik lang ang Diyos at wala siyang sasabihin sa iyo. Basta gagawin niya iyan. Ano ang magiging ugali mo?
Tingnan natin ang sinabi naman ng 33, talatang 13 ng Job pa rin. Job 33 verse 13. 33 verse 13. Bakit ka nakikilaban sa kanya? Sapagkat hindi siya nagbibigay alam ng anuman sa kanyang mga usap. You see? Why are you arguing with him? He doesn't have to give explanations for what he does to you. Kailangan ba lahat ng gagawin ng Diyos? Paliwanag niya sa atin. Kahit na hindi magpaliwanag ang Diyos, mga kapatid, kahit na wala tayong matanggap na anumang kasagutan mula sa Diyos, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay walang karapatan na gawin sa atin kung ano ang nais niya. Pasako pa rin tayo sa Diyos. So yan po ang prinsipyo ng magpapalayok at ng putik. Tingnan naman natin yung pagtutol, yung pagtanggi, yung pagayaw ng putik sa ginagawa ng magpapalayok sa kanya. Balik tayo sa ating teksto, Roma, Kabanata 9, talatang 20. Balikan natin yon. The resistance of the clay to the potter. Now, nais ko pong bigyan muna natin yung konteksto nung talatang ito kung bakit nasabi ito ng Diyos through Paul. Ang konteksto nito, mga kapatid, sa mga nakarang kabanata, kabanata 8, 7, hanggang pababa, hanggang unas, kabanata 1 ng Roma, ipinagtanggol po ni Pablo ang posisyon na ang hadlang sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil ay inalis na. Wala nang barrier between the Jews and the Gentiles. Dati kasi may barrier. Hindi pwedeng magsama mga Hudyo at Hentil. Mababa, maliit ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga Hentil. Halimbawa, sa mga Hudyo, bayang hinirang ng Diyos yan. Chosen nation of God yan. So dito, pinaliwanag ni Pablo sa mga nakalipas o nakarang kabanata na ang mga Hudyo ay hindi maliligtas sa pamagitan ng anumang panlabas na pakinabang na kanilang tinataglay. Sapagkat ang bayang Israel ay most privileged nation. Kung yung babasahin ang chapter 11 o chapter 10, verses 1 to 5, nandun yung kanilang mga pribilehiyo na ibinigay sa kanila ng Diyos. Let me check that. The privileges. Romans chapter 9. Ayun, chapter 9, I'm sorry. Chapter 9 and verses 4 and 5. Tingnan natin. Ito ang mga pribilehiyo na ibinigay sa kanilang Diyos na bukod tanging sila lang ang mayroon nito sa lahat ng mga bansa. Israel lang. Sabi rito, napawang mga Israelita na sa kanilang pagkukupkop, adoption, at ang kaluwalhatian, kasi nasa kanilang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos nasa kanila. At ang mga tipan, ang Diyos ay nakipagkasundo lamang sa isang bansa, Israel. Nakipagkasundo siya kay Abraham, nakipagkasundo siya kay Isaac, kay Jacob, sa mga patriarka. Nasa kanilang tipan, kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. At ang pagbibigay ng kautusan, sa kanila binigay ang commandments. The 10 commandments specifically, sa pamagitan ni Moses. Kaya mapalad sila. At ang paglilingkod sa Diyos. Ang mga Hentil, hindi nila alam paano maglilingkod sa Diyos kasi hindi naman nila kilala ang Diyos. Ang Diyos ay nagpakilala at nagpahayag lamang sa Israel. Kaya ang Israel lang may tamang pagkakilala sa Diyos, sa lahat ng mga bansa, Israel. Nagpagawa ang Diyos ng templo. At doon sa templong yon, sinasamba nila ang Diyos. Samantalang mga Hentil, wala silang ganun templo. Hindi nila alam yung paghahandog ng hayop para matakpan ang kanilang mga kasalanan. Wala silang alam sa ganun. Sa mahabang panahon, tanging mga Hudyo lang. At ang mga kapangakuan, sa kanila nangako ang Diyos ng mga mahalagang pangakong espiritual. Verse 5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman,
Nanggaling sa kanila ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay isang Hudyo. Biro niyo yan? Napakagandang pribilehyo. Na siyang lalo sa lahat, Diyos na malulhati magpakailman, siya nawa. Ngayon, sa kabila ng mga pribilehiyong ito, panlabas na pakinabang na kanilang tinataglay, hindi nangangahulugan, lahat sila maliligtas. So ipinaliwanag ni Pablo na hindi ibig sabihin na hindi lahat ng mga Hudyo maliligtas ay ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Sa talatang 9, sapagkat itong salita ng pangako, ayon sa panahong ito, paririto ako at magkakaroon si Sarah isang anak na lalaki. No, that's not the verse. Talatang 6. Datapot hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Yon, talatang 6. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat. Kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Verse 7. Sa makatwid, ay hindi sa mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako siyang ibibilang na isang binhi. Talatang 8. So dito pinaliwanag din ni Pablo ng lahat ng mga Hudyo at mga Hintil ay magkatulad na nagkasala sa harap ng Diyos. At mayroon lamang isang paraan para sa mga Hudyo at mga Hintil na mapawalang sala. At yan ay sa pamagitan ng merito ni Jesucristo. Ang kanyang pagsunod sa kautusan at ang pagtugon niya sa hinihinging katarungan ng Diyos. At yun ay ang kamatayan. Na ang pagpapawalang sala ay makakamtan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan. Ang mga Hudyo na naghahanap ng katuwiran sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ay itinakwil. Samantala mga Hintil na sumampalataya na wala namang kautusan at mga gawa ay pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang mga Hudyo po ay bahagyang itinakwil. At ang mga Hintil ay tinanggap ng Diyos para sa kaligtasan. At ipinaliwanag ni Pablo na hindi lahat ng mga Hudyo ay maliligtas. Ngayon ang tanong, bakit ganon? Bakit ganito? So dito ipinaliwanag ni Pablo ang dakilang plano ng kaligtasan. Hindi lamang ng mga Hudyo, kundi pati rin ng mga Hintil na binalangkas ng Diyos. Sa puntong ito, dito po itinuro ni Pablo ang aral tungkol sa sovereignty of God in predestination at election of grace. Talatang 11. Sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layon ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag. 12. Ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapot si Esau. Esau ay aking kinapuotan. Ganon din sa talatang 15. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Nakabatay ang kaligtasan sa Diyos na naawa. Kaya hindi ko mo Hudyo by blood, binhi ni Abraham, anak ni Israel, automatic maliligtas. Nakabase yan sa kaawaan ng Diyos. Isa pang halimbawa, sa talatang 18, sabi diyan, kaya nga sa kanyang ibig siya'y naaawa at sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas. Lahat yan ay ayon sa kapasya ng Diyos. Now sa aral na ito, dito na inaasahan ni Pablo na magkakaroon ng pagtutol. Unang pagtutol, mayroong kalikuan sa Diyos. Verse 14. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Pangalawang pagtutol, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Verse 19. Sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Pangatlong pagtutol na inaasahan ni Pablo,
Sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ayan, talatang 19. At ang pang-apat at huling pagtutol, yung ating teksto, bakit mo ako ginawang ganito? Sa kabanatang ito, sinabi rin ni Pablo na merong nilikha ang Diyos na putik na sisidlan sa ikahihiya. At doon din sa parehong putik, kumuha ang Diyos at kanyang hinubog, ginawa niyang sisidlan sa ikararangal. Sa pareho ding putik, kumuha ang Diyos ng putik at kanyang inanyuan, hinubog at ginawa niyang sisidlan sa ikaawa. Sa pareho ding putik, kumuha ang Diyos ng putik at kanyang hinubog at ginawa niyang sisidlan sa ikapupot o ikagagalit. Vessels of mercy versus vessels of wrath. Mga sisidlan na magiging object ng kaawaan ng Diyos kaya sila'y maliligtas. Samantalang may mga vessels o sisidlan na ginawa ng Diyos na magiging object ng poot, galit, sumpa at kaparusahan ng Diyos. Kaya may pagtutol. Bakit mo ako ginawang ganito? Ngayon, tayo magkaroon ng pag-aanalisa sa talatang 20. Dito tayo magfo-focus, mga kapatid. Bakit mo ako ginawang ganito? Ang tanong ay bilang pagtutol o protesta sa ginawa ng potter sa clay. Hindi nagustuhan ng clay ang ginawa sa kanya ng potter. Hindi siya konforme. Hindi siya sang-ayon. Hindi niya matanggap ang ginawa sa kanya ng potter. Dahil dito, tutol siya. Dahil dito, hindi siya sang-ayon. Kaya niya tinatanong, bakit mo ako ginawang ganito? Anong ibig sabihin yan? Ito'y pakikipagtalo, pakikipag-argumento sa Diyos. Ang kini-question ay yung ginawa ng Diyos. Ang kini-question, yung naging resulta ng kanyang ginawa. Ibig bang sabihin, mali ang ginawa ng Diyos? Ibig bang sabihin, nagkamali ang Diyos? Ibig bang sabihin, sa tanong na ito, hindi tama ang ginawa ng Diyos? Na ang ginawa ng Diyos ay hindi dapat ganito? Ano ba dapat ginawa ng Diyos? Ito po'y maliwanag na pag-question, una, sa kapangyarihan o karapatan ng Diyos. Na gawin, kung anong nais niyang gawin o ibigin sa kanyang putik na nasa kanyang kamay. Kanina nakita natin yung prinsipyo ng relasyon ng potter sa clay, di ba? Nasa potter, nasa magpapalayok, nasa Diyos ang lahat ng karapatan o kapangyarihan na gawin ang anumang kanyang ibigin sa putik. Samantalang sa putik, wala sa kanya ang karapatan na tutulan o questionin ang ginagawa ng magpapalayok. Kaya sa tanong na ito'y maliwanag na pag-question sa karapatan ng Diyos na gawin kung ano man ang kanyang maibigin. Kaya ang tanong, wala bang karapatan? Yun ang argumento ni Pablo. Wala bang karapatan ang magpapalayok sa putik? Pangalawa, ito rin po'y pag-question sa karunungan ng Diyos. Na para bagang ang question ito'y pinahihiwatig na may mali sa ginawa ng Diyos. At dahil dyan, hindi alam ng Diyos ang kanyang ginawa. Pag-question sa karunungan ito ng Diyos. Ibig sabihin, hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Matindi,
sa lumang tipan, ganyan palagi ang ugali ng mga Israelita. Laging kine-question ang lahat o anumang gawin ng Diyos. Na para bagang mali ang Diyos, unfair. Yan ang madalas na sinasabi. Ang Diyos ay unfair. Ang Diyos ay unjust. May injustices sa ginagawa ng Diyos. Katulad nito sa Isaias 29, talatang 16. Basahin natin ang Isaias 29, talatang 16. Kayo'y nangagbabaliktad ng mga bagay. Ito ang complaint, reklamo ng Diyos laban sa kanyang bayan, Israel. Binabaliktad siya. Ganyan naman palagi ang tao, lagi nilang binabaliktad ang Diyos eh. Di ba? Ano yung binabaliktad? Ang gusto ng tao, siya yung magpapalayok at yung Diyos ang putik. Ang gusto ng tao, siyang masusunod at ang Diyos ang susunod. Ang gusto ng tao, siyang may karapatan, ang Diyos wala. Ang gusto ng tao, siyang mag-uutos sa Diyos at hindi ang Diyos ang mag-uutos sa kanya. Yan. Tuloy ang basa. Maibibilang bagang putik ang magpapalayok. O yun, binabaliktad. O sige, ikaw nang magpapalayok. Sabi ng Diyos. Ako na ang putik. Ganyan ba gusto mo? Tuloy. Upang sabihin ng bagay na yari sa may gawa sa kanya, hindi niya ginawa ako. Ito problema ng mga tao, no? Pag ang tao dumanas ng katagumpayan sa buhay, ng kasaganaan, ng kaginhawaan, sasabihin palagi ng tao, ako ang may gawa. Pero pagka nagkawindang-windang ng buhay, pag nagkamalas-malas na, puro kahirapan na, Diyos ang gumawa sa akin ito. Kaya bakit mo ako ginawang ganito? Hangal! Ang tao'y hangal. Binabaliktad na ang Diyos. Anuhan niyo mga kapatid? Hindi niya ginawa ako. Ay sino gumawa? Ako. O sabihin ng bagay na may anyo tungkol sa nag-anyo, siya'y walang unawa. Biro mo paratangan ng Diyos na walang unawa. Sinong may unawa? Ikaw? Ikaw ang mas nakakaunawa? Ikaw mas nakakaintindi ng buhay mo? Baliktad na. Binabaliktad ng tao ang Diyos. Isaias 40:13. Doon naman sa Isaias 40:13. Verse 13. Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon? Sino? Ang Espiritu pa ng Panginoon pinatnubayan ng tao. Ang tao pa nag-guide sa Espiritu. O parang kanyang kasangkunay nagturo sa kanya. Sino ang naging kasangguni ng Diyos? Para ang Diyos humingi ng payo at turuan siya. Sino? Baliktad na nga. Ang tao na ngayon ang nagpapayo sa Diyos. At ang Diyos dapat makinig at sumunod. Hindi yung Diyos ang nagpapayo doon sa tao eh. Bakit mo akong ginawang ganito? Kung tanungin ka ng Diyos, bakit? Ano ba dapat kong gawin sa iyo? Iha, iho, mali ba ako? Mukhang maliw kayo. Bakit? Ano ba yung tama? Paliwanagan mo nga ako. Baka hindi ko nga naiintindihan. Anong Diyos yan? Anong klaseng Diyos yung ganyan? Yung tao, umaakto na siya ang Diyos. Sinong naging tagapagturo ng Diyos? Sinong naging tagapayo ng Diyos? Kung kaya humihingi siya ng payo.
Ganyan din ang sinabi. Actually, ito ay hango. Kinot ito ni Paul. Doon naman sa Roma, Kabanata 11. Talatang 34. Romans chapter 11, verse 34. Romans 11:34. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino? Sino sa atin nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging kasangguni? O sino ang kanyang naging tagapayo? Counselor. Biro mo Diyos, may counselor? Ay, meron mo ba pastor ang counselor ang Diyos, tagapayo? Oo. Sino po yun? E di ikaw, ako, tayo, pinapayuhan ng Diyos eh. Ganun ho yun eh. Mga kapatid, nararapat lamang po na tayo po ay magpasakop sa Kanya. Hindi sumagot laban sa Kanya. Humimlay sa Kanyang kamay. Hindi upang lumipad sa Kanyang mukha, ni paratangan siya ng kahangalan. Ang tanong na ito ay nagpapahiwatig na pinararatangan ng Diyos ng kahangalan na hindi niya naintindihan, hindi niya naunawaan ang kanyang ginagawa. Napakatinding akusasyon ito laban sa makapangyarihan sa lahat. Tanda natin, tayo ang bagay na inanyuan at siya ang nag-anyo. At hindi po natin dapat hamunin o litisin ang kanyang karunungan sa pag-uutos at pagtatapon sa atin sa ganito o ganong uri o hugis ng figura. Ang putik po ay walang karapatan sa ganito o ganong anyo. Ngunit ito'y hinuhubog ayon sa kasiyahan ng bumuo nito. Kaya nga ang tanong ho ng Diyos, ito ang tanong ng Diyos, tanong ng Panginoon Kristo. Mateo 20, talatang 15. Mateo 20, talatang 15. Hindi baga matuwid sa akin, gawin ang ibig ko sa aking pag-aari. Bilang tayo ay mga pag-aari ng Diyos, bilang mga putik sa kanyang kamay, matuwid lang na gawin niya sa atin kung ano ang nais niya. Bakit? Sapagkat tayo po'y pag-aari ng Diyos. Kaya ang tanong hindi baga matuwid sa akin gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? Ano sagot? Anong gusto niyong gawin dyan? Walang dapat natutol. Yan. Ang sino mang nilalang, ito nilalang hindi lumalang ang pinag-uusapan. Tao, ang sino mang nilalang ay may karapatan nilikhain ang kanyang gawain ayon sa kanyang sariling pananaw sa kung ano ang pinakamahusay. Di ba? Karpintero nga Pag gumawa yan ng furniture gagawa siya ayon sa kanyang pananaw o kung anong pinakamahusay para sa kanya. Ang arkitekto, ganun din. Ang engineer, ganun din. Bakit ang Diyos hindi pwede na gawin? O ano man ang naisin niyang gawin. You see? Kung eto nga mga nilalang may karapatan at dahil ang karapatang ito hindi ipinagkakait sa mga tao, hindi natin dapat sisihin ng Diyos na ang katalinuhan ay walang katapusan sa pagkilos, sa katulad o gayon ding paraan. Anong panama natin sa katalinuhan ng Diyos? Ang kanyang katalinuhan ay walang hanggan at dahil dyan, hindi ho nagkakamali ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Ni ang Diyos ay gagawa ng mali sapagkat siya ay perpektong Diyos. Sila na nakakatanggap ng bawat pagpapalang tinamasa nila noon mula sa Diyos ay hindi dapat isisi sa Kanya sa hindi nila pagtanggap ng gayon ding pagpapala ngayon. Ipinahihiwatig po nito na kapag ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, ang tao ay dapat tumahimik. Ulitin ko. Kapag ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin,
dapat lang tayong manahimik. Ito ang sabi ni David. Natutunan niya ang prinsipyong yan. Basahin natin sa mga awit 39, talatang 9. Psalm 39, verse 9. Psalm 39, verse 9. Ako'y pipi. Napipi. Si David. Hindi ko ibinuka ang aking bibig. Tinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Bakit? Sapagkat ikaw ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa. Kaya nararapat lamang sa putik, manahimik. Dahil ang Diyos ang gumawa. Tanggapin ko anong kaloob ng Diyos nang may buong pagpapasakop at pananahimik na walang pagtutol, pagpalag at paglaban sa Diyos. Ang Diyos ay may sariling mga plano nang walang hanggang karunungan at hindi para sa atin ang tumugon laban sa Kanya. O paratangan siya na siya ay unfair. Kahit kailan hindi naging unfair ang Diyos. Napaka-fair nga ang Diyos eh. Hindi lang yan. Ang Diyos ay maawain at mabiyaya. Na kahit na yung mga bagay na hindi naman tayo karapat-dapat na tumanggap, ipinagkakalob ng Diyos. At yung mga bagay na dapat nating tanggapin, hindi niya ipinagkalob. Ano yung mga bagay na hindi naman tayo karapat-dapat tumanggap? Biyaya, kabutihan ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Ano yung mga bagay na karapat-dapat tayong tanggapin o tumanggap pero hindi binigay ng Diyos? Kaparusahan. Yan ang narapat sa atin. Kapag tayo yung mga tampalasan, tagasalangsang ng kautusan ng Diyos. Hindi marunong sumunod. Pero sa kabila ng lahat ng yan, anong ginawa sa atin ng Diyos? Anong naging treatment sa atin ng Diyos? Naging mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Di ba? O paano naging unfair ang Diyos? O gusto natin maging fair ang Diyos? Dapat huwag na tayong bigyan ng anumang mabuting bagay. Yan ang dapat sa atin. Karapat-dapat tayo. Hindi nakakaintindi kasi itong mga taong ito eh. Puro lang Diyos ang sinisisi. Pag may nangyaring masama. Pagka naman may nangyaring maganda, mabuti, naku, ayaw ibigay ang kredito sa Diyos. Aangkinin ng tao. At sasabi niya, ang mga kamay na ito, ang dahilan, kaya ako'y nagkaganit, kaya ako'y naging matagumpay, diba? Kaya ako'y umasenso, imama. Kaya ang turo, ganun. Familiar kayo doon? Dapat ganun. Alright. Huwag nating paratangan ang Diyos na unfair kapag hindi natin nakikita ang dahilan ng kanyang mga ginagawa. So, panghuli mga kapatid, magkaroon tayo ng refleksyon mula sa mga katotohanan ito o practical na aplikasyon mula sa ating nahangong mga katotohanan. Bakit mo ako ginawang ganito? Bakit? Ano bang dapat gawin ng magpapalayok sa putik? Bakit? Ano ba ang ginawa ng magpapalayok doon sa putik? Kung bakit ganyan ang tanong. Bakit mo ako ginawang ganito? Bakit? Ano ba ang ginawa niya? Anong ginawa sa putik na hindi nagustuhan ng putik? Ginawa siyang vessel unto dishonor. Ginawa siyang vessel unto wrath. Ginawa siyang matigas. Kasi sabi ng Panginoon, kaawaan ko ang aking kaawaan at pagmamatigasin ang nais kong pagmatigasin. Siguro ganon. Kaya tumututong. Marahil ang nangyari sa kanya ay tulad ng nangyari kay Job. The Lord gave, and the Lord hath taken away everything from me. Ang Diyos ay bigay bawi, na ibigay na nga, binawi pa. Siguro kaya siya nagtatanong ng ganito
Kasi ang nangyari sa kanya, tulad ng nangyari kay Pablo. Ano yung nangyari kay Pablo? Binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Binigyan siya ng infirmities. Basahin nga natin yun. Ikalawang Korinto, Kabanata 12. 12. Ng ikalawang Korinto. 2 Corinthians chapter 12. Yan. Dito po sa talatang 7. 2 Corinthians 12:7. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag. Nakita kasi ng Diyos. Meron tendency si Pablo na magmayabang bilang apostol. Kasi maraming ipinahayag sa kanya ng Diyos eh. Sa lahat ng mga apostol, 12 apostol, siya lang ang pinahayagan ng Diyos ng maraming bagay, ng kaalaman, ng revelasyon. Di ba, pagka ang tao marami ng alam, yumayabang. Para mapigilan nyo na wag nang magmayabang si Pablo. Hindi pa siya mayabang pero may tendency. Binigyan siya ng tinik sa laman. Ayun. Sabi rito, at nang ako'y huwag magmayabang ng labis o magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag. Ayun. Ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas. Ayan. Pero ayon din niya sa utos ng Diyos. Bagamat ang naging instrumento, sugo ni Satanas. Upang ako'y tampalin, disiplinahin, ituwid, itama, o turuan, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. See? Verse 9, verse 8, tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. 3 times siniling niya sa Panginoon, alisin yung tinik sa laman. Pinagbigyan ba siya? Hindi. Itong sagot, verse 9. At siya nagsabi sa akin, ito sagot, sa prayer niya na alisin yung tinik, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Doon pala nahayag yung kasakdalan ng kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng ating kahinaan. Sa panahon na tayo mayroong infirmities. Doon lalo, ganito yan eh, mas lalo nating nakikita ang kabutihan ng Diyos sa panahon na tayo walang-wala. Payag kayo? Sangayon kayo? At kaya naman tayo naging walang-wala, kasalanan naman natin yun. Hindi naman kasalanan ng Diyos yun. Pero sa kabila ng yun, walang-wala ka, nakasurvive ka pa rin. Di ba? Doon mo nakita talaga na ang Diyos napakabuti. Kahit hindi mo deserving, napakabuti na. Nakatawid ka. Tuloy. Dahil diyan, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ayun, siguro, binigyan siya ng Diyos ng kahinaan o infirmities at hindi niya maintindihan kung bakit. Kaya siya nagtatanong, bakit mo ako ginawang ganito? Bakit mo ako binigyan ng tinik sa laman? Tuloy, hirap na hirap ako. O kaya tulad ng taong ipinanganak ng bulag. Baka ganun ang nangyari, kaya siya nagtatanong. Kasi merong isang tao sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesus na ipinanganak ng bulag. Tingnan natin sa Juan, Kabanata 9. Juan, Kabanata 9. Talatang 1. Yan. Meron kasing pinagalingan Diyos na bulag eh. Ngayon yung mga tao, bago nangyari yung paggaling, tinatanong na, sino may kasalanan kung bakit ipinanganak ang taong itong bulag? Ang Diyos o mga magulang ng taong ito? Basahin natin. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Kita niyo? Ipinanganak ng bulag.
Ang tanong, sino may sala? Sino dapat sisihin? At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabay, sinong nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Ano sagot? Verse 3, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala niyang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang magagawa ng Diyos. Walang dapat sisihin. Ipinanganak siyang ganun eh. O ngayon, kung ikaw itong taong ipinanganak ng bulag, tatanungin mo ba ang Diyos, Diyos, bakit mo ako ginawang ganito? Tanggap mo kaya? Pasalamat tayo, hindi tayo mga bulag. Ako lang. Pero kalahati pa lang. Ano, tatanungin ko rin Diyos, Diyos, bakit mo ako ginawang ganito? Sino gumawa niyan? Mga pipe, mga bingi, mga bulag. Lalo yung pinanganak na gano'n. Sino may gawa? Diyos. Basahin natin Exodo Kabanata 4, talatang 31 o 11. Exodo 4:11. 4:11 ng Exodo, at sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? Kausap niya rito si Moises. O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi baga akong Panginoon? You see? O ngayon, alam niyo na, Diyos pala may gawa. Di sabihin niyo, dapat pala ang sisihin ang Diyos. Bakit? Kasi, pinayagan niya, maging ganyan. Ngayon, nagkamali Diyos? Hindi marunong ang Diyos? O sino na ngayon ang naging tagapayo ng Diyos? Ano ba dapat ginawa ng Diyos? Kita nyo? Ganun ang tao hangal. Palagi na lang may mali ang Diyos, pero sarili niya walang mali. Tama pa rin. At kung nagkamali, hindi man lang humingi ng tawad sa Diyos, di man lang marunong umamin, Diyos ko, nagkasala, nagkamali ako, patawarin niyo po ako. Ang husay-husay manisi. Sisisihin ang lahat, lalo ng Diyos, pero lang sarili niya. Ngayon, linawin natin ito mga kapatid. Kailangan may paliwanag natin ito. Karamihan sa ating mga kapintasan, depekto, kasiraan, mga nangyayaring kalugihan, karamihan sa ating mga karamdaman, kahinaan o infirmity at kasamaan, yan pong lahat ay bunga ng ating mga kasalanan. At hindi po yan dahil sa ginawa tayo ng Diyos na ganon. Tanda natin yan. Yan po ay nakapaloob sa prinsipyo ng sowing and reaping. Ibig sabihin, kung ano ang itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Galatia, Kabanata 6, talatang 7. Galatia, Kabanata 6, talatang 7. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano mang itinanim ng tao, yun ang aanihin ng tao. You see? Ba't ka nagkasakit? Matakaw ka sa asukal Kain ka ng asukal. O di yan, nagka-diabetes ka. Bakit naputol ang paa? Kain ng asukal. Nagka-gangrene, tumaas ang sugar, nagka-gangrene ng binte, wala na. Puputulin na. Ba't lumabo mata? Kain ng asukal. Tumaas ang sugar. Nagkaroon ng macular degeneration. You see? Bakit nagkasakit sa puso? Kain ng mamantikang pagkain. Di nagkaroon ng pagbabara sa ugat. Ayan. Hihingal-hingal. Di ba? Kasalanan ng Diyos yun. Ang Diyos may gawa nun? Aba. Yung mali mong gawa, wag mo isisisi sa Diyos. Tapos nung nagkaganyan ka, yung Diyos ko, ba't mo ko ginawang ganito? Diyos ang may gawa nun. Diba?
Bakit mahirap ka? Tamad eh. Hindi naghahanap ng trabaho, hindi nagsisikap. At sabi, Diyos ko, bakit ako naghihirap? Sabi ng Diyos, tamad ka. Ay, sorry po. Naintindihan ko na po. Diba? Hindi na mga tao, lahat na lang ng kasawian sa buhay, sisi sa Diyos eh. Hindi ganun no, mga kapatid. Ito pa sabi ni Job. Sinabi sa Job. Job 4:8. Hindi lahat to ng mga negatibong naganap sa buhay natin, isisisi natin sa Diyos. Naku po, wag ho. Ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan at naghahasik ng kabagabagan, ay gayon din ang inaani. Kita niyo. Kung ano tinanim mo, yun ang anihin mo. Paani sa iyo ng Diyos yan. Hindi ka nakinig, hindi ka sumunod sa Diyos. Paani niya sa iyo lahat yan. Gaya na sinabi ng Kawikaan naman, 1:31. Kawikaan, 1:31. 1:31, pakinggan nyo. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad. Kita nyo? Kakainin mo yung bunga ng sarili mong lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Hindi yung kagagawan ng Diyos. Sarili nating kagagawan yan. Maliwanag? Gayunpaman mga kapatid, ang mga ito ay nasa soberanong kapahintulutan ng Diyos. Ngayon, hindi rin applicable itong pinag-uusapan natin sa mga LGBTQ, etc. Ano pang gusto nila itawag dyan? May narinig ba naman akong turo eh? Diyos daw ang gumawa sa kanila. Ha? Excuse me, ano? Kaya raw naging bakla, kaya naging tomboy, Diyos daw may gawa. Naku naman. Kagustuhan nila yan. Sila pumili niyan eh. Ang ginawa ng Diyos, male and female. Walang gitna. Tapos sasabihin, Diyos daw may gawa niyan. Kalukuhan mo yan. Ang nagturo niyan, si Eli Soriano. Nagturo niyan eh. Hindi ko totoo yan. Tapos ang talatang ginagamit niya, 4:11 ng Exodo. Ito yung mga natural na kapansanan ito eh. Ay yung LGBTQ, mga kasalanan yun na ginagawa ng mga tao ayon sa kanilang vain imagination, masamang puso, ayon sa kanilang mga kahalayan at pita ng laman. Hindi kagagawa ng Diyos yun. Kasalanan nila yon, sila may gawa nun. Nabasa natin, kanilang sariling mga kagagawan. Ay exempted yan, hindi kasali itong mga LGBTQ na yan. Kaya sila nagkaganon, gusto nila yon. You see, kahit ayaw ng Diyos, sapagkat sila'y tampalasan, suwail, rebelde laban sa Diyos. At hindi rin po ito applicable sa mga nagawa nating pagkakamali sa buhay. Gaya na ng naipaliwanag na natin. Kasalanan natin yan. Hindi ang Diyos ang may gawa niyan, ha? Huwag natin tatanungin na, Diyos ko, bakit mo kung ginawang ganito? Ngayon, ang mga nangyari naman kay Job, ang nangyari kay Pablo, ang nangyari dun sa tao na ipinanganak na bulag ay ayon yan talaga sa sovereignty ng Diyos. Diyos talaga may pasya niyan. Siya ang may gawa niyan. Kaya nga sabi nga ni Job, ang Panginoon nagbigay, ang Panginoon ang nagbawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So mga kapatid, mula sa mga kapintasan at depekto ng ating mga katawan tulad ng karamdaman, kapansanan, may nangyari sa iyo sa katawan mo, may naputol, hanggang sa kahirapan ng buhay. Ganito ang palagi natin itinatanong, bakit mo ako ginawang ganito? Kung alam mo na ang Diyos ang may gawa, sa halip na questionin mo siya, bakit mo akong ginagawang ganito? Ang dapat mong sabihin ganito, Panginoon nga, gawin niya ang inaakala niyang mabuti. Unang Samuel 3:18.
It is the Lord. Let him do what seemeth to him good. Panginoon ang may gawa. Kung gayon, gawin niya sa akin kung ano ang mabuti sa kanyang paningin. Dapat nga, pasalamat tayo. Diyos ang may gawa eh. Buti hindi si Satanas ang may gawa. Buti hindi ibang tao may gawa. Salamat na lang, Panginoon ang may gawa. Kung gayon, naniniwala tayo, naniniwala ko, may mabuting layunin ang Diyos. Kasi siya ang may gawa. Gawin na sa akin ng Diyos ang gusto niyang gawin sa akin. Huwag lang gawin sa akin ni Satanas ang gusto niyang gawin sa akin. Huwag lang gawin sa akin ng mga tao ang gusto nilang gawin sa akin. Gawin na ng Diyos ang gusto niyang gawin sa akin. Magpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya, magpapasalamat tayo? Totoo kaya yun? Tatanggapin ba natin? Naku mga kapatid. Parang hirap Parang dali sabihin. Ang hirap gawin. Ano lesson dito? Pasakop tayo sa Diyos. Santiago 4:7. Submit to God. Pasakop nga kayo sa Diyos. James 4:7. Submit to God. Kung anong kanyang kagustuhan, kung anong kanyang kalooban, yung ating kalooban, pinasasakop natin sa ilalim ng kanyang kalooban. My will being brought into subjection to the will of God. Magpakumbaba tayo. Ano man ang kaloob sa atin ng Diyos, humble ourselves under the mighty hand of God. Submit. Pailalim tayo. Yun ang kanyang pasya eh. Sa halip na questionin natin, pasakop na lamang tayo. Tanggapin ang kanyang kaloob. Anyway, wala namang nilayo ng Diyos sa kanyang mga anak na hindi para yan sa kanilang kabutihan o kapakanan. Lahat ng ninais ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak pawang sa kabubuti nila. Ang pagpapasakop ay ang pagkakaroon ng isang puso na namamahinga sa Diyos. It is a heart resting in God. Isang puso na nagtitiwala na ginagawa ng Diyos ng maayos ang lahat ng bagay. At kahit gayon, magkakalakip o magkakasamang ginagawa ang lahat ng bagay para sa aking ultimate good. Katulad ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, merong saro o cup na ibinigay sa kanya ng kanyang ama na kanyang kailangang inumin. Kaya nga sabi nga niya kay Pedro, ang sarong ibinigay sa akin ng Ama, hindi ko baga iinuman? Ano yung saro na yon? Yun ay mapait na saro ng pagdurusa, paghihirap, na dadanasin ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Iinumin niya ang sarong yon na naglalaman ng poot, galit, at kahatulan ng Diyos. Ibig sabihin, yung galit po at kahatulan ng Diyos na dapat yan ay sa iyo at sa akin, iinumin o ininom ni Jesus Christ. Tanggap niya, inumin niya. Bagamat hiniling niya sa Ama, Ama, kung maaari, palagpasin mo ang sarong ito sa akin. Pero hindi ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang iyong kalooban. 3 beses niyang hiniling yan sa kanyang Ama na kung maaari, palampasin ang sarong yan, kung maaari. Pero alam ni Jesus Christ kung ano kanyang misyon. Alam ni Jesus Christ kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Kailangan niyang inumin yan hanggang sa kahuli-hulihang pata. At kung naunawaan yan, alam ng Panginoon Sus yan, sabi niya, Ama, kung ang sarong ito hindi nalalagpas sa akin, mangyari ang iyong kalooban. Iinumin ko to hanggang sa kahuli-hulihang pata. At gayon nga ang ginawa ng Panginoon Jesus. Ikaw, ako, may mga saro din na ibinibigay sa atin ang Ama. Gaano man kapait yan, inumin natin yan. Alang-alang sa ating Panginoong Hesus.
Huwag natin tatanggihan. Binibigay. Parang tagay, ano. Ikaw nga, tinatagayan, oh. Inom, pare. Hindi ka makatanggi. Eh bakit doon sa saro na ibinibigay ng ama, ayaw na ayaw mo? Tanggihan mo. Para lang ano yan, mapait na gamot. Inumin mo. Kahit mapait. Dahil pag ininom mo yan, gagaling ka. Makakabuti sa iyo. See? Sa panahon ng matinding pagsubok, sa pagdating ng hindi mga inaasahang kalamidad, infirmities, afflictions, trials, sufferings, mga kapatid, dito po masusubok ang lalim at tibay ng ating paniniwala sa soberanya ng Diyos sa ating buhay. Tayo nagtuturo na ang Diyos ay soberano. Palagi natin binibigyan din yan. Maaaring ikaw ay paniwalang paniwala dyan. At nagagandahan ka sa aral, ay talagang namamangha ka. Gustong gusto mo yung aral. Pero hindi pa tapos ang Diyos, kailangan i-apply yan sa iyo. At kadalasan mga kapatid, pag tayo dinaan ng Diyos sa hurnuhan ng kadalamatian o apoy ng pagsubok, diyan masusukat, diyan malalaman kung matibay nga ang paniniwala mo sa soberanya ng Diyos. Sabi ni Arthur W. Pink, basahin ko, ibahagi ko sa inyo, napakaganda ng kanyang sinabi, doon sa aklat na sinulat niya, The Sovereignty of God. Sabi niya, ang tunay na pagkilala sa soberanya ng Diyos ay aamin o magpapatunay sa perpektong karapatan ng Diyos na gawin sa atin ang kanyang naisin. Siyang yumuyuko sa mabuting kasiyahan ng makapangyarihan sa lahat, ay kikilalanin ang kanyang ganap na karapatang gawin sa atin kung ano ang tila mabuti sa kanya. Kung piliin niyang magpadala ng kahirapan, karamdaman, pangungulila, kung gayon. Kahit na ang puso ay dumudugo sa bawat butas, sasabihin nito, hindi ba gagawa ng tama ang hukom ng buong lupa? Ang ligalig na baha sa loob ay tatahimik. At ang nalulumbay na kaluluwa ay iangat ang isang lumuluha, ngunit tiwala na mata sa langit at magsasabi, Ama, mangyari nawa ang iyong kalooban. Totoo minsan mga kapatid, tumututol ang laman. Ayaw ng laman. Kaya lang dahil sa mga salita ng Panginoon, yung nagngangalit, yung ligalig na laman, yung unos na nagwawala sa ating kalooban, ay patatahimikin ng Panginoon at sasabihin, peace, peace, be still. Pumayapa ka. At pagkatapos nun, mahihimasmasan yung anak ng Diyos at sasabing, Ama, mangyari nawa ang iyong kalooban. Yan, ang tunay na pagkaunawa sa soberanya ng Diyos. Bakit mo ako ginawang ganito? Bigat, ano? O naway bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon na hindi na natin tatanungin pa yan sa Diyos kahit kailan. Kundi sabihin natin, Panginoon ang may gawa, gawin niya sa akin kung anong nakalulugod sa kanyang paningin. Kung ano ang inaakala niyang mabuti, gawin sa akin. Ngayon, kung sakali man sa impyerno ka mapunta kapag ikay namatay, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, bakit mo ako ginawang ganito? Bakit ako napunta sa impyerno? Huwag mong isisi sa Diyos. Hindi Diyos ang may gawa niyan. Eh, sino ang may gawa? Ikaw. Ikaw ang may gawa. Dahil itinakwil mo si Kristo, hindi ka nakinig sa kanyang mga salita, binaliwala mo ang kanyang tinig, at ayon sa iyong mga gawa, hindi sa gawa ng Diyos,
Ayon sa iyong mga gawa, ikaw ay hahatulan ng Diyos. Last verse, Romans chapter 2, huling talata. Romans chapter 2, verse 5. Ganito ang sabi, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot ng Diyos, sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaninong gawa? Gawa ba ng Diyos o gawa ng tao? Patas ang Diyos, hahatulan niya ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Diyan ibabatay ng Diyos ang kanyang hatol, ang kanyang paghukom. Hindi sa kanyang ginawa o gawa. Verse 7, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay buhay na walang hanggan. Kita nyo? Ang ganda pala gantimpala. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaway sa Diyos, at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ano mangyayari? Ay kagalitan at kapuotan, kapigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ng Hudyo, una-una, at gayon din ng Grego. Gumawa tayo ng tama, aani tayo ng tama. Gumawa tayo ng mabuti, aani tayo ng mabuti. Gumawa ka ng masama, aani ka ng masama. At kung sakali man, ganito mga kapatid, gumawa ka ng mabuti, ang nangyari masama ay kaloob ng Panginoon, may purpose. Diyan mo apply ngayon itong ating pinag-aralan. May God bless the message in our hearts. Panginoon naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakaganda niyong mensahe sa amin. Salamat sa aral, nagbibigay sa amin ng kaliwanagan at kaalaman at kaaliwan. Napakasarap malaman na kayong may gawa. Sa halip na kami ay tumutol, questionin ang iyong ginagawa. Dahil kayong may gawa, turuan niyo kami na magtiwala sa inyo. At dahil kayong may gawa, sigurado po na ito'y sa ikabubuti namin. Panginoon, pawiin niyo ang aming mga kabalisahan, pawiin niyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot, ang aming mga alinlangan, dagdagan niyo pang aming pananampalataya. Patuloy niyo po pamahalanan at pangasiwa ng aming buhay. Gawin niyo sa amin, Panginoong Diyos, kung anong nakalulugod sa iyong paningin, kung anong mabuti, kung anong inaakala niyong mabuti para sa amin. At turuan yung mga puso namin na magpakumbaba at magpasakop lamang sa ilalim ng iyong pamamahala, kalooban, at kaligayahan. Napakaraming mga bagay sa buhay namin, O Diyos. Totoo po, inamin namin na hindi namin naintindihan. Pero huwag niyo pong hayaan ang aming mga puso ay mag-alinlangan. Huwag niyo pong hayaan ang aming mga puso na magrebelde laban sa inyo at isisi sa inyong lahat ng aming mga kasamaan, kahirapan, kawalan, karamdaman. Manalig kami na kahit karamdaman, kahit kalugihan, kahit kawalan, kung ito po ang iyong gawa, ay makabubuti ito para sa amin. Salamat sa katotohanan ito, Panginoong Diyos. Ipinapanalangin namin ang mga kapatiran na may mga karamdaman, tulad po ni Sister Olive, Panginoong Diyos. Kawaan niyo po siya. Tulungan niyo siya sa kanyang kalalagayan. I-provide niyo po ang kanyang mga pangangailangan. Dalangin namin na gawin yung pagpapala sa kanya, ang kanyang karamdaman, afflictions,
trials and sufferings, infirmities, katulad ng ginawa niyo po kay Pablo. Makita niya mabuti yung layunin sa kanyang buhay. Tulungan niyo rin po si Pastor Alex, bigyan siya ng kalakasan, at huwag siyang magkakasakit sa pag-aalaga kay Sister Obi. Umasa kami, Panginoong Diyos, sa awat biyaya ho ninyo, ay muli niyo siyang ibabangon, ibabalik niyo ang kanyang kalakasan, at gagaling, at makapagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. At kahit na sa higaan ng karamdaman, ay matutunan pa rin niya na purihin kayo, luwalatin kayo sa kanyang buhay. Pinapre-pray din namin si Pastor Nonoy Gani, palakasin niyo pa siya, Panginoong Diyos, ganyan si Pastor Porto, upang sila po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo at magawa nila ang iyong kalooban. Pagpalain niyo ang kanilang pamilya, i-provide niyo po ang kanilang mga pangangailangan. At sa iba pa namin mga kapatiran, may mga sakit ang aking asawa, patuloy mong bigyan ng kalakasan. Salamat at umubuti ng kanyang kalagayan. At sa iba pa namin mga kapatiran, sa mga mahal nila sa buhay, na meron din mga karamdaman, ipinapanalangin namin sila ang iyong awa, Panginoong Diyos, ay ipagkaloob sa kanila. Sa lahat ng mga pinagaling nyo na, salamat. Salamat sa kabutihan po ninyo. Sana'y makita nila ang kabutihan nyo na ginawa nyo sa buhay nila. Magbagabag ang kanilang mga puso at humantong to sa kanilang pagsisisi, sa kanilang mga kasalanan at panunumbalik sa inyo, Diyos. At pahalagan nila kayo, ang iyong anak na si Jesucristo at ang iyong mga salita. Pagpalain nyo kami, patuloy nyo kaming turuan pa sa mga bagay na hindi pa rin namin naintindihan at naunawaan. Maging bukas kami sa iyong mga aral, sa iyong mga salita. At dalangin namin ang iyong kaaliwan lagi sa amin. Pinapanalangin namin si Brother Jundel na pumanaw ng kanyang ama, naway nangyari po mabuti yung kalooban. Salamat sa katuruan na nagbibigay kalakasan kay Brother Jundel. At nawa Panginoong Diyos ay tulungan niyo po sila sa kanilang buhay. Ang iyong kaaliwan ay pagkaloob sa kanila. Maraming salamat aming Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Salamat. Maawa kayo lagi sa amin at kami laging tulungan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin, papurit, pasalamat. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Opo muna mga kapatid, announcement.